Lumabas si Arnaldo mula sa Uber sa harap ng Grand Palace Hotel. Suot ang isang simpleng sombrero at may dalang luma at gasgas na maletang gawa sa balat. Naka-checkered na kamiseta siya, maong at simpleng bota. Ni hindi man lang siya pinansin ng mga staff ng hotel. Sa front desk, tiningnan siya ng manager na si Sergio mula ulo hanggang paa, punong-puno ng paghuhusga. "Masyado pong mahal ang mga kwarto namin para sa isang katulad ninyo," sabi niya ng may kayabangan. At pagkatapos ay nag-alok ng mapanuyang suhestyon. "Kung kaya niyong bayaran ang pinakamurang kwarto namin, ililipat ko kayo sa suite." Ang panlalait ay lantaran at masakit. Ang hindi alam ni Sergio, maling tao ang kanyang minaliit. Sa loob lang ng ilang minuto, yayanigin ni Arnaldo ang buong imahe ng hotel. Kitang-kita ang kaibahan. Ang mga bisita'y dumarating sakay ng mga mamahaling sasakyan, Mercedes, BMW, Audi, nakaterno at may dalang designer na bagahe. Samantalang si Arnaldo'y tahimik na pumasok, dala ang lumang maleta at mahinahong mukha. Ang kanyang lakad ay banayad, puno ng kumpiyansa. Parang taong alam ang kanyang halaga sa mundo. Eleganteng-elegante ang lobby. Sa likod ng makintab na mahogany na counter, 3 receptionist ang abalang tumutulong sa mga bisita ng may profesional na ngiti. Ngunit nang lumapit si Arnaldo, tila may nagbago. Nagkatinginan ang pinakabatang receptionist na si Laura at ang kanyang kasamahan. Ang dati niyang mainit na ngiti ay naging mahiyain. Ang isa pang staff, isang blondeng lalaki na tila nasa kalagitnaang 20 anyos, ay bigla na lang nagkunwaring abala sa papeles. Doon lumabas si Sergio, ang manager ng hotel. 42 taong gulang, laging plantsyado ang buhok. Nakaayos sa isang perpektong kulay abo na suite at naglalakad na parang siya ang may-ari ng lugar. 15 taon na siyang nagtatrabaho sa mga mamahaling hotel at ipinagmamalaki niyang kilala niya agad kung sino ang bagay sa ganong klaseng mundo at kung sino ang hindi. Sinipat niya si Arnaldo mula ulo hanggang paa na parabang sinusukat ang presyo at pinanggalingan. "Magandang hapon," bati ni Arnaldo ng magalang, sabay alis ng sombrero. "Gusto ko sanang kumuha ng kwarto para sa 3 gabi." Ngumiti si Sergio, pero walang laman ng ngiting iyon. Alam ni Arnaldo ang ganong ngiti. Nakita na niya iyon sa mga bangko, mamahaling tindahan at eksklusibong kainan. Ngiting may hatol na kahit wala pang sinasabi. "Siyempre, Ginoo," sagot ni Sergio ng mabagal. "May reservation po ba kayo?" "Wala. Galing po ako direkta sa probinsya. Umaasa akong may bakanteng kwarto pa." Napatingin ang ilang bisita. Isang babaeng elegante ang ayos ang bumulong sa kanyang asawa. Isang negosyanteng naka-navy blue na suit ay tumigil sa pag-scroll sa cellphone. Ang dating abalang lobby ay napako ang atensyon sa kakaibang tagpo. Nag-check si Sergio sa computer ng ubod ng bagal. Bawat pindot ng keyboard ay tila nagpapataas ng tensyon. "Ang mga kwarto po namin ay eksklusibo," sabi niyang may panlalait sa tono. "Mga suite na lang po ang natitira. 2,800 piso kada gabi." Binanggit niya ang presyo na parang hatol, inasahang magugulat o uurong si Arnaldo, baka umaming nagkamali ng pinuntahan. Lumapit pa ang ilang staff, interesado sa magiging resulta. Ngunit tumangulang si Arnaldo, tila walang epekto ang lahat. "Ayos lang, paki-reserve ng 3 gabi." Nagulat si Sergio ng saglit, pero agad ding napalitan ng mas sarkastikong ngiti. Yumuko siya ng kaunti, parang gustong ipakitang siya ang may kontrol. "Naiintindihan niyo po bang kailangan namin ng mga garantiya, credit card, patunay ng kita?" Medyo pinalakas niya ang boses para marinig ng lahat. "Ang mga bisita po namin ay nasa tiyak na antas." Ang mga salitang iyon ay parang matalim na kutsilyo. Tumigil ang lahat ng pag-uusap. Nanahimik ang buong lobby at nang maramdaman ni Sergio ang atensyon, lalo pa siyang nagpakawala ng panlalait. "Alam mo, kaibigan,"
Anya puno ng pangungutya ang tinig. Kung kaya mong bayaran ang pinakamurang kwarto namin, ibibigay ko sa iyo ang suite. Agad ang naging epekto. Isang babae na may mamahaling bag ang napahinga. Dalawang negosyante ang nagkatinginan, halatang hindi komportable. Isang batang magkasintahan malapit sa elevator ay napalingon para panoorin ang nangyayari. Pati ang mga empleyado ng hotel ay tila nabahala pero walang nagsalita. Lumampas na si Sergio sa linya. Ang tahimik na paghusga ay naging lantaran na panlilibak. Akala niya ay matatawa ang mga tao, baka may pumalakpak pa. Pero kabaligtaran, napuno ng mga kunot noong tingin at tahimik na pagbatikos ang buong lobby. Nanatiling kalmado si Arnaldo. Ang kanyang mga mata, pinanday ng karanasan sa buhay, ay tiningnan si Sergio ng diretso. Ang katahimikang iyon sa kanyang tingin ay tila lalo pang ikinainis ng manager. Walang galit sa mukha ni Arnaldo, tanging tahimik na kumpiyansa ng isang taong tunay na kilala ang sariling halaga. Magkano ang pinakamurang kwarto ninyo? Tanong niya, matatag at kalmado ang tinig, walang bahid ng hiya. Napatawa si Sergio ng mapait at kumalat ang tunog sa eleganting lobby. 800 piso, ulit ni Sergio, kumbinsidong tinatapos na niya ang nakakailang eksena. Ang hindi niya alam, nasa bingit na siya ng pinakamalaking kahihiyan sa buong karera niya. Ni hindi niya naisip na ang lalaking nakatayo sa harap niya, payapa at hindi natitinag, ay mas mayaman pa sa karamihan ng mga sosyal na bisitang gusto niyang mapabilib. At lalong hindi niya inakalang ang kanyang mayabang na hamon ang magiging pinakamahal na pagkakamali sa buhay niya bilang propesyonal. Tahimik lang na hinugot ni Arnaldo ang kamay sa likurang bulsa ng kanyang maong. Isang simpleng kilos na sa ilang sandali ay yayanig sa buong Grand Palace Hotel. Minsan, ang hustisya ay hindi nakasuot ng mamahaling damit. Dumarating ito sa payak na anyo. Pakiramdam ni Sergio ay nasa rurok siya ng tagumpay. Naroon siya, ang manager ng isa sa pinaka-eksklusibong hotel sa lungsod. Inilalagay sa lugar ang isang outsider sa harap ng mga taong may mataas na antas sa lipunan. Para sa kanya, bahagi ito ng kanyang tungkulin, panatilihin ang standard ng hotel at ang imahe nitong marangya. 800 piso, ulit niya ng mabagal, ninanamnam ang bawat salita. Bayad agad siyempre. Hindi kami tumatanggap ng hulugan. Binitiwan niya ang salitang hulugan na may labis na paghamak na tila nagpaparumi sa kinang ng buong hotel. Ilang bisita ang hindi mapakali. Isang blonding executive na nakaupo sa malapit ay nagkatinginan sa kasamahan. Parehong tahimik na hinuhusgahan ang di kanais-nais na tagpong nangyayari sa harap nila. Tahimik lang si Arnaldo, hawak pa rin ang sombrero at tinitigan si Sergio sa mata. Walang hamon sa kanyang tingin pero wala ring pagsuko, tanging malalim na katahimikan na unti-unting humihiwa sa kayabangan ng manager. Sige, payak na sagot ni Arnaldo. Tinatanggap ko ang alok. Napakurap si Sergio, hindi handa sa tugon. Inaasahan niyang may pagmamakaawa, paghingi ng paumanhin o kahit pag-atras sa hiya. Hindi ang ganitong nakakagulat na kapanatagan. Tinanggap mo? Bahagyang naputol ang boses ni Sergio. Palatandaan na unti-unti nang natitinag ang kanyang kumpiyansa. Oo, kung babayaran ko ng cash ang 800 piso, ibibigay mo sa akin ang suite. Tama ba? Tahimik na ang buong lobby. Maging ang mga staff ay napatigil, pinapanood kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi na hawak ni Sergio ang sitwasyon, pero hindi na rin siya maaaring umatras sa harap ng ganoong dami ng tao. Siyempre, sagot niya habang pinipilit ngumiti, pero kung hindi mo kayang bayaran, kailangan mong umalis agad at pakiusap, dumaan ka sa service exit. Ayaw na naming ng eksena. Ang huling patutsada ay hindi na kailangan at ilang bisita ang napakunot noo sa sobrang lupit nito. Isang matandang lalaki ang yumuko sa asawa't bumulong, hindi naman kailangan yon.
Ngunit si Sergio ay masyado nang bilib sa sarili para mapansin na unti-unti na siyang nawawalan ng respeto mula sa mismong mga taong gusto niyang pa-impress. Tumango si Arnaldo, walang kahit anong emosyon at kalmadong lumapit sa pinakamalapit na sofa kung saan niya dahan-dahang inilapag ang kanyang maletang gawa sa balat. Ang simpleng kilos na iyon ay parang alon sa gitna ng lobby. Sinundan siya ng tingin ng lahat para bang pinapanood nila ang simula ng isang lumang pelikula ng duelo. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Sergio, biglang tumalim at nanipis ang boses. "Uupo lang ako, sandali," sagot ni Arnaldo habang komportabling naupo. "Kailangan kong ayusin ang ilang dokumento." Pumasok na sa isip ni Sergio ang posibilidad na baka nga totoo. Baka may dalang cash ang lalaking ito. Pero agad niya rin iyong itinaboy sa isipan. Imposible! Walang taong dumating sa Uber, nakasuot ng ganyan, ang may dalang ganong kalaking pera, bulong niya sa sarili. Samantala, dahan-dahang binuksan ni Arnaldo ang zipper ng kanyang maleta. Ang tunog ng zipper ay tila sirena ng babala bago sumiklab ang bagyo. Sa loob, maayos ang lahat, ilang malinis na nakatiklop na damit, mga dokumento, isang lumang pouch na gawa rin sa balat, at isang kayumangging sobre. Nakatitig si Sergio, pilit pinapanatili ang kumpiyansa, pero sa kanyang mga mata, sumilip ang bahagyang kaba at pagkagulat. Ano kaya ang laman ng sobreng iyon? Sa parehong kalmadong kilos, inilabas ito ni Arnaldo at nagsimulang magbilang ng kung ano. Kumilos ang kanyang mga kamay ng mahinahon, hinati-hati ang laman sa maliliit na tumpok sa ibabaw ng mesang kape sa harap niya. "Diyos ko!" mahina pero mariing bulong ng isang babaeng nakaupo malapit. Pera ang binibilang niya. Kumalat ang revelasyon sa buong silid, parang apoy sa tuyong damo. Nagsilinguna ng mga ulo, humina ang mga usapan. May mga palihim na nagtaas ng cellphone, tinutok ang kamera sa tahimik na lalaking nagsasaayos ng salapi na tila sanay na sanay sa ginagawa. Biglang bumigat ang dibdib ni Sergio, nanlamig ang kanyang mga palad habang unti-unting pumapasok ang kaba. Pero kahit ganun, pilit pa rin niyang pinanghawakan ang kayabangan. "Hindi sapat ang pera!" sigaw ni Sergio mula sa kabilang bahagi ng lobby, sinusubukang muling angkinin ang kontrol sa sitwasyon. "Kailangan mo rin ng mga dokumento, ID, tax number, patunay ng kita." Tumingala si Arnaldo mula sa sobre at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating siya, ngumiti. Hindi ito mayabang o mapang-asar. Malumanay ito, mabait, parang ngiti ng isang ama sa kanyang anak, at bigla nitong pinaramdam kay Sergio na parang napakaliit niya. "Huwag kang mag-alala, iho," sabi ni Arnaldo nang may paggalang. "Nandito ang lahat ng kailangan mo." Ang salitang iho na binigkas ng may dignidad at kabaitan ay lubusang gumulo sa loob ni Sergio. Hindi ganito ang inaasahan niyang mangyari. Hindi niya maunawaan kung paano ang isang taong kinutya ay nananatiling payapa at may tiwala sa sarili. Bakit hindi ito nagalit? O nahiya? O nayanig? Tumayo si Arnaldo at bumalik sa front desk. Nasa kanyang mga kamay, isang maayos na bungkos ng pera at isang lumang pitakang gawa sa balat. Ang bawat hakbang niya ay malinaw, ang tunog sa buong lobby, mabagal, tiyak. Parang kampanang hudyat ng isang mahalagang pangyayari. 800 piso, sabi niya habang inilalapag ang pera sa counter na parang umu-order lang ng kape. Isa-isang binilang ang mga pera, malinaw, maingat. Umalingaw-ngaw ang mahihinang bulungan, lumapit ang ilang bisita, huminto sa ginagawa ang mga staff. Tinitigan ni Sergio ang pera na para bang maaari itong bumangon at akusahan siya. Umiikot na ang buong eksena laban sa kanya at mas masama pa ang paparating. Ang katahimikan sa lobby ay naging mabigat at nakakabingi. Nakatingin pa rin si Sergio sa mga pera, mga 50 maayos na nakahilera sa makintab na counter. Kumilos ang kanyang mga daliri habang dahan-dahang yumuko, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin.
Sigurado ka bang 800 yan? Tanong niya, bahagyang mataas ang boses. Eksakto, sagot ni Arnaldo sabay abot ng kanyang mga dokumento. Heto ang ID ko, tax number, pati lisensya ko na rin kung kailangan mo. Tinanggap ni Sergio ang mga ito, halatang nanginginig ang mga kamay. Nakasulat ang pangalan Arnaldo Ribeiro, 54 na taong gulang, ipinanganak sa Uberaba, Minas Gerais. Simple at ordinaryo ang lahat. Eksaktong inaasahan ni Sergio mula sa isang taga-probinsya. Pero iba ang sinasabi ng pera sa counter. Lumapit si receptionist Laura, sinusubukang silipin ang mga dokumento. Ang ibang empleyado'y palihim na lumapit din sa front desk, hinihila ng matinding kuryosidad. Ang dating karaniwang pagtanggi ay naging isang pangyayaring hindi nila inakalang masaksihan. Saan galing ang perang yan? Tanong ni Sergio, matalim ang tono. Sinusubukang mabawi ang autoridad. Tumagos ang tanong sa buong lobby. Lahat ng bisita ay tumalikod na sa kanilang ginagawa at tutok na sa tagpo. Isang babaeng negosyante ang ibinaba ang cellphone. 2 executive ang tumigil sa pag-uusap. Pati ang housekeeping ay huminto. Muling nangumiti si Arnaldo, malambot, payapa at mainit. Ito'y marangal na pera, iho. Pinaghirapan ko. Anong klaseng trabaho? Tanong ni Sergio, umaasang makahanap ng butas para mabawi ang kontrol. Magsasaka ako, sagot ni Arnaldo, walang alinlangan. May ilang mahihinang tawa ang kumalat sa lobby. Medyo nakahinga si Sergio. Sa wakas, may detalye siyang pwedeng gamitin sa kanyang pabor. Magsasaka, ulit niya muling nabubuo ang kumpiyansa. Siguro nakabenta lang ng ilang baka at akala'y mayaman na para sa hotel na to. Magsasaka, ulit ni Sergio na may nakakalokong ngiti. At anong ginagawa ng isang magsasaka sa ganitong lugar? Punong-puno ng paghamak ang bawat salita niya, dahilan para ang ilang bisita ay hindi mapakali. Isang lalaking nakaasul na suite ang yumuko sa asawa't mahina itong binulungan tungkol sa kawalan ng modo. Pero nagpumilit si Sergio, desperadong bawiin ang kontrol. Narito ako para sa auksyon, sagot ni Arnaldo, kalmado pa rin. Anong auksyon? Yung Elite Breeder Auction, sabi ni Arnaldo. Gaganapin bukas sa Convention Center. Napakunot ang noo ni Sergio. Kaunti lang ang alam niya sa mga bentahan ng baka at iniisip niyang mga simpleng pangprobinsyang okasyon lang iyon, walang halaga para sa kanya. Magkano naman ang balak mong gastusin sa auction na yan? Tanong niya, puno ng pangungutya ang tono. Depende sa hayop, sagot ni Arnaldo matapos mag-isip saglit. Pero may dala akong sapat para sa ilang top breeders. Magkano ang isa sa mga yon? Tanong ni Sergio, bahagyang natatawa. Huminto si Arnaldo at mabilis na nagtansya sa isipan. Umaabot mula daan-daang libo hanggang milyon-milyon, depende sa bloodline ng hayop. Parang sumabog ang salita sa buong silid. Tumigil ang lahat ng pag-uusap. Lahat ng tao'y tumingin sa kanila, gulat na gulat. Ibababa ang mga cellphone. Ang buong atensyon ngayon ay nakatutok kay Arnaldo. Pinalalim ng pagkabigla ang kuryosidad. Tumawa si Sergio ng malakas, halatang pilit. Teka lang, ani niya, mabigat ang pangungutya. Sinasabi mong may baka na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso? Kung elite breeding animals? Oo, sagot ni Arnaldo nang hindi man lang kumurap. Ang pinakamahuhusay ay umaabot ng napakataas na presyo. At balak mong bumili ng higit sa isa? Kung patas ang alok, iyon ang plano. Umiling si Sergio ng dahan-dahan para bang kausap niya ay taong hindi na konektado sa realidad. Kaibigan, sabi niya, dumating ka rito sakay ng Uber, suot ang ganiyan, sabay turo sa maong at bota ni Arnaldo. Gusto mong paniwalaan kong narito ka para magwaldas ng milyon para sa mga hayop? Lalong lumapot ang tensyon sa silid, parang nanonood ang lahat ng isang banggaan sa mabagal na galaw. Alam nilang may paparating na salpukan, pero walang makatingin sa iba. Hindi ko naman hinihiling na maniwala ka, sagot ni Arnaldo. Kalmado pa rin pero mas matatag na ang boses. Ang gusto ko lang ay ang kwarto na inialok mo. Yumuko si Sergio sa counter, sinusubukang muling ipakita ang autoridad.
Makinig ka, magsasaka, ani niya na may panlalait. Hindi ko alam kung anong pantasya ang nilalaro mo, pero ang hotel na to ay para sa mga seryosong kliyente. Nagsisilbi kami sa mga taong may tunay na pera, hindi sa mga taong gumagawa ng kwento tungkol sa milyong-pisong baka. May ilang bisita ang napailing sa upuan, halatang naistorbo sa daloy ng usapan. Isang matandang babae ang yumuko sa asawa at bumulong, napakasama ng asal ng manager na yan. Ngunit bulag si Sergio, sa lahat masyado siyang bilib sa sarili para mapansin na unti-unti na siyang bumabaon sa sariling hukay. Nasa harap mo ang pera, sabay turo ni Arnaldo sa mga nakalatag na pera. Nagbitiw ka ng salita at ang totoong lalaki tinutupad ang kanyang pangako. Lalaking may salita, mapait na tawa ni Sergio. Ang totoong lalaki hindi nag-iimbento ng kwento tungkol sa milyong-pisong baka para lang magmukhang importante. At doon, ginawa ni Arnaldo ang isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Tahimik siyang bumalik sa maleta, naghalungkat ng ilang segundo at bumalik hawak ang isang simpleng cellphone na medyo gamit na. "Pwede ba akong tumawag sandali?" Tanong niya ng magalang. "Tumawag? Kanino?" Agad na tugon ni Sergio, halatang nagdududa. "Sa accountant ko, para lang may linaw ka sa ilang bagay." Nagatubili si Sergio. Ang kontrol na akala niya'y nasa kanya ay mabilis nang nawawala. Pero hindi na siya pwedeng umatras, hindi sa harap ng lahat ng bisita. Masyado na siyang lumayo. "Sige," bulong niya, pilit pinapakalma ang boses. "Pero kapag nabulilyaso ang kwento mong yan, aalis ka. Agad-agad." Tumango si Arnaldo at nagdial ng numero. Ipinatong niya ang cellphone sa speaker mode. Ilang saglit lang, lumabas ang isang kalmadong, profesional na boses. "Magandang hapon, Arnaldo. Kumusta ang lahat diyan sa kabisera?" "Magandang hapon, Dr. Alessandro. Maayos naman, salamat. Kailangan ko lang po sanang kumpirmahin saglit yung usapan natin para bukas." Bahagyang yumuko ang lahat ng nasa lobby, pati ang mga staff sa likod ng desk ay napatigil. Hindi na ito basta tawag, isa na itong sandaling nagbabago ng lahat. "Dr. Alessandro," tuloy ni Arnaldo, matatag ang boses, "maaari po bang paalala kung magkano ang budget na itinabi natin para sa auction bukas?" Sumagot ang accountant nang walang alinlangan, malinaw at malakas sa speaker, naririnig ng lahat. "Siyempre, Arnaldo, nakareserba tayo ng malaking halaga para sa iyong mga bid. Binanggit mo ring gusto mong may sapat na buffer para sa malalaking pagbili." Isang alon ng katahimikan ang muling dumaan sa silid. Biglang nanghina si Sergio para bang gumalaw ang sahig sa ilalim niya. Hindi maikakaila ang tono ng accountant, profesional at puno ng paggalang, ang klase ng tinig na ginagamit kapag kausap ay isang taong may kapangyarihan. "Perpekto," sabi ni Arnaldo, kalmado pa rin. "Paano naman ang bayad? Katulad ng dati, bank transfer o PIX, aktibo rin ang iyong corporate card para sa maliliit na transaksyon." "Maraming salamat, Dr. Alessandro. Mag-uusap tayo ulit." Tinapos ni Arnaldo ang tawag at dahan-dahang isinuksok ang cellphone sa bulsa. Nanatiling tahimik ang buong lobby. Lahat ng mata ay nasa kanya, para bang may nasaksihang hindi kapani-paniwala. Namutla si Sergio, nangangatog ang kanyang mga kamay habang pilit iniintindi ang lahat ng narinig. Malaking reserba, corporate card, bawat salitang iyon ay tila maso na unti-unting bumabasag sa kanyang kayabangan. At ngayon, tuluyan nang bumagsak ang kanyang ilusyon. Hindi pa rin yan patunay, pautal na sabi ni Sergio, desperadong kumakapit sa kahit anong palusot. Kahit sino pwedeng magpanggap na accountant sa telepono. Napakahina, napakadesperado ng tangkang iyon, kaya't nagdulot ito ng bulong-bulungan sa buong lobby. Umiling ang isang babaeng negosyante, halatang dismayado. Isang lalaki ang yumuko sa asawa't bumulong, "Nakakahiya na to." Muling ngumiti si Arnaldo, ngayon ay may kaunting tuwa sa mga mata. Hindi na lang siya basta nagtitimpi, nagsisimula na siyang masiyahan sa unti-unting paglitaw ng katotohanan. "Tama ka," sagot niya habang tumatango. "Minsan kulang ang salita, kaya't subukan nating mas konkretong ebidensya."
Bumalik siya sa maleta at inilabas ang isang makinis na itim na leather folder. Mula rito, maingat niyang kinuha ang ilang dokumento at bumalik sa desk. Bank statement mula nung nakaraang linggo, anya, kaswal ang tono. Kinuha ni Sergio ang mga papel gamit ang nanginginig na mga kamay. Mabilis niyang sinuri ang mga numero, isang beses, dalawa at pangatlo. At nandun nga, isang 7-digit na balanse na nagsisimula sa 3. Pero hindi lang iyon ang nakagugulat. Sunod-sunod ang mga nakalistang transaksyon, ilan ay daan-daang libo. Mga bayad sa supplier, puhunan sa mga makina, mga pagbiling mas mahal pa sa karamihan ng mamahaling kotse. Peke to, siguro, bulong ni Sergio, pero wala nang kumpiyansa sa tinig niya. Alam din niyang wasak na ang argumento niya. Malaya kang tumawag sa bangko para i-verify, sagot ni Arnaldo, kalmado pa rin. May business card pa ako ng branch manager kung kailangan mo. Ang alok na sinabi ng may paggalang ay halos ikalaglag ng tuhod ni Sergio. Napatingin siya sa paligid ng lobby. Nakatutok pa rin ang lahat ng mata kay Sergio, hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa pagkailang, paghuhusga at kaunting awa. At saka nang akala ng lahat ay wala nang masihigpit pa sa tensyon ng tagpo. Tumunog ang elevator at pumasok ang isang eleganteng mag-asawa sa lobby. Ang lalaki nakasuot ng Italianong ternong sukat na sukat. Ang babae may designer na bestida. Ang kilos nila ay puno ng biyaya, halatang sanay sa mundo ng kapangyarihan at yaman. Lumapit ang lalaki sa desk, ngunit agad na tumigil, tila naramdaman ang kakaibang atmosfera. Anong nangyayari rito? Tanong niya habang sinusuyod ng tingin sina Sergio at Arnaldo. Agad na sumalo si Sergio, umaasang maibabalik kahit kaunti ang dangal. Wala pong malala, mabilis niyang sagot. Isang maliit na, hindi pagkakaintindihan lang po, Dr. Antonio. Dagdag niya, pilit na nakangiti. Pero hindi na siya tinitingnan ni Dr. Antonio. Lumingon ito kay Arnaldo at agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Arnaldo Ribeiro. Lumingon si Arnaldo bahagyang nabigla at saka ngumiti ng mainit at totoo. Dr. Antonio, napakasarap kayong makita. Nagbatian silang parang matagal ng magkaibigan, nagyakapan, nagtawanan, palitan ng masiglang tapik sa balikat. Nanunood si Sergio nang hindi makapaniwala habang ang lalaking tinuligsa niya kanina lang ay ngayon niyayakap at pinapahalagahan ng isa sa pinakarespetadong bisita ng hotel. Kumusta ang lahat? Tanong ni Dr. Antonio. Nabalitaan kong nakakuha ka ng malalaking breeder sa huling auction sa Sao Paulo. Oo, sagot ni Arnaldo ng mapagkumbaba. Ilang magagandang hayop. Malaki ang maiaambag nila sa bloodline. Ramdam ni Sergio na gumuho ang mundo sa paligid niya. Narito ngayon ang isa sa mga pinakaprestihiyosong kliyente ng hotel. Malinaw na kilala at lubos ang respeto kay Arnaldo. Ang mismong taong sinubukan niyang pahiyain sa harap ng lahat. At ikaw? Tanong ni Arnaldo habang nakangiti. Nasa Arabian Horses ka pa rin ba? Lagi, natawang sagot ni Dr. Antonio. Sa totoo lang, may isa akong kabayo na sigurado akong magugustuhan mo. Anak ng isa sa pinakamagaling kong stallion. Anong linya? Al-Rashid. Naalala mo pa siya. Natural lang daloy ng usapan ni na Arnaldo at Dr. Antonio, pero bawat salitang lumalabas ay parang kutsilyong tumatarak sa kayabangan ni Sergio. Ang mga pangalang binanggit, ang mga halagang ipinahiwatig, ang respeto sa pagitan nila, lahat iyon ay nagpapatunay ng isang bagay. Lubos at lubhang nagkamali si Sergio sa paghusga kay Arnaldo. Di kalaunan, humarap si Dr. Antonio kay Sergio at agad nag-iba ang mukha niya nang makita ang hiya sa anyo ng manager. Sige nga Sergio, wika niya matatag ang boses. Sigurado akong tinrato mo ang kaibigan ko ng may sapat na respeto? Opo, syempre naman, syempre, pautal na sagot ni Sergio. Baka sa tinig ang pagkalito. Tinatapos lang po namin ang detalye ng check-in niya. Mga detalye? Tanong ni Dr. Antonio, kumitid ang mga mata.
Sumingit si Arnaldo, kalmado pa rin. May ginawa siyang pustahan, mahinahon niyang paliwanag. Kung mababayaran ko ng cash ang 800 piso para sa pinakamurang kwarto, ililipat niya ako sa suite. Lumingon si Dr. Antonio kay Sergio, puno ng gulat at pagkadismaya ang mukha. Napagtripan mong pustahan si Arnaldo Ribeiro? Ang pagbigkas niya ng pangalan, puno ng respeto, halos parang paggalang, ay lalong nagpabagsak sa loob ni Sergio. Mas malala pala ang pagkakamali niya kaysa sa inaakala. Hindi ko po alam, bulong niya. Hindi mo alam ang ano? Tanong ni Dr. Antonio, halatang nawawalan na ng pasensya. Nakausap mo ang isa sa pinakarespetadong cattle breeders sa buong bansa? Bawat salita ay parang martilyong bumabasag sa kanyang dignidad. Ang buong lobby ay naging entablado at ang pagbagsak ni Sergio ang pangunahing palabas. Maingat na ipinatong ni Arnaldo ang kamay sa balikat ni Dr. Antonio. Kalma lang kaibigan, ginagawa lang ng binatang to ang trabaho niya, pero hindi pa handang magpatuloy si Dr. Antonio. Trabaho niya raw? Ang pahiyain ang bisita base lang sa itsura. Muling tumingin siya kay Sergio. Alam mo ba talaga kung sino ang kaharap mo? Umiling si Sergio, tuluyang nawalan ng yabang at lakas ng loob. Hayaan mo akong ipakilala siya, sabi ni Dr. Antonio. Matatag ang tinig, tumataginting sa katahimikan ng lobby. Ito si Arnaldo Ribeiro, may-ari ng Valle do Oro Farm, isa sa pinakarespetadong sakahan ng baka sa buong bansa. Parang kulog ang dating ng mga salitang yon. Valle do Oro? Bulong ng isang tao mula sa malapit na sofa. Yun ba yung farm na palaging kasama sa mga ulat ng agribusiness? Eksakto! Kumpirmado ni Dr. Antonio, halatang nasisiyahan habang lumalaganap ang pagkakaintindi sa paligid. Si Arnaldo ay tagapanguna sa pananaliksik sa genetic ng mga baka. Ang mga alaga niya ay ine-export sa iba't ibang panig ng mundo. Halos himatayin na si Sergio. Maputla ang mukha, nanginginig ang tuhod at napasandal sa counter para lang manatiling nakatayo. Bawat pangungusap ni Dr. Antonio ay unti-unting gumuguho sa natitirang piraso ng kayabangan niya. Narinig niyo na ba ang programang ginawa niya? Tanong ni Dr. Antonio ngayon sa mga bisitang unti-unting lumalapit. Binago niya ang takbo ng genetic breeding ng baka sa buong Brazil. Nagsimula ng magbulungan ang mga bisita. Isang babae sa sofa ang naglabas ng cellphone at mabilis na nag-type. Isang lalaki ang yumuko sa asawa at mahina niyang bulong, Valle do Oro, pamilyar na pamilyar, yung pangalan na yan. Sige na Antonio, sabi ni Arnaldo, mahina ang tinig at may mahinahong kumpas ng kamay. Hindi naman kailangang palakihin pa. Hindi ko yan palalagpasin, sagot ni Dr. Antonio. Mas may apoy na ngayon sa boses. Dapat malaman ng mga tao, si Arnaldo ang bumuo ng mga teknik sa pagpapalahi na pinag-aaralan na ngayon sa mga universidad sa ibang bansa. Agad ang naging epekto. Napahinto sa kalagitnaan ng usapan ang ilang bisita, tila napako sa kanilang kinatatayuan. Ang executive na abala sa pag-scroll ay napatingin at mahina niyang sabi, Diyos ko, totoo nga nasa mga journal siya, pati sa industry reports. Parang bangungot na hindi matakasan si Sergio. Mga internasyonal na universidad, revolusyonaryong teknolohiya. Ang taong tinanggihan at pinagtawanan niya ay isa palang pandaigdigang eksperto sa kanyang larangan. Pakiusap Antonio, muli ni Arnaldo, halatang hindi komportable sa pansin. Hindi na natin kailangang gumawa ng eksena. Kailangan, sagot ni Dr. Antonio, mariin habang nakatitig kay Sergio. Kailangang malaman ng hotel na to kung sino ang pinakikitunguhan nila. Nagpumilit si Sergio na muling kontrolin ang sitwasyon. Hindi ko po alam, pautal niyang sabi. Kung sinabi lang sana ng Ginoo kung sino siya. Sinabi? Putol ni Dr. Antonio, galit na ang tinig. Gusto mong sabihin kailangan pang ipagkalat ni Arnaldo kung sino siya para lang tratuhin ng may respeto? Anong klaseng pamamalakad meron kayo rito?
Tumagos ang tanong sa buong lobby. Ramdam ang pagbabago ng ihip, lantaran ng hinuhusgahan ng mga bisita si Sergio. Isang matandang babae ang umiling na may halatang pagkadismaya. Dalawang executive ang nagkatinginan at sa isang tahimik na tinginan, malinaw na kinuwestiyon ang integridad ng hotel. Doon lumapit si receptionist Laura, dahan-dahang tumabi kay Sergio. Ginoong Sergio, bulong niya, may lalaking gustong makausap si Ginoong Arnaldo. Sabi niya'y urgent daw. Lumingon si Sergio at lalong lumubog ang mukha niya sa hiya. Lumapit sa kanila ang isang lalaki, mga nasa 40 ang edad, nakasuot ng madilim na ternong sukat na sukat, may hawak na leather folder. Ang lakad niya'y maayos, tiwala sa sarili. Kilos ng taong bihasa sa mataas na antas ng negosasyon. Ginoong Arnaldo, sabi niya ng may respeto, diretsyong lumapit sa rancher. Ako si Rafael Campos mula sa Campos at Associates Auctions. Kailangan ko po kayong makausap tungkol sa ilang lote para bukas. Masiglang sinalubong ni Arnaldo ang lalaki. Rafael, ayos lang ba ang lahat? May problema ba sa event? Hindi naman eksakto, sagot ni Rafael habang binubuksan ng folder. Pero may natanggap na kaming mga maagang alok para sa ilang breeders na alam naming interesado ka. Sa palagay namin, makatarungan lang na ikaw ang unang mabigyan ng karapatang bumili bago namin i-release sa iba. Parang huminto ang buong lobby. Maagang alok, prioridad, lahat para kay Arnaldo. Anong klaseng halaga ang pinag-uusapan natin? Tanong ni Arnaldo. Bahagyang taas ang kilay. Malayo sa market value, sagot ni Rafael. May ilang lote na umaabot na ng milyon. Hindi na kinaya ni Sergio. Bumagsak siya sa isang upuan, hindi na makahinga sa bigat ng kahihiyan. Milyon para sa mga hayop na kinokonsidera lang ni Arnaldo ng walang gaanong effort. At siya rin ang lalaking sinubukan niyang pahiyain dahil lang sa itsura nitong hindi pangmamahalin. Iisipin ko muna, sagot ni Arnaldo, payapa pa rin ang tinig. Mas gusto kong makita muna ang mga hayop bago magdesisyon. Siyempre, tango ni Rafael, nagstay ka ba sa hotel na ito? Pwede kitang sunduin bukas ng maaga. Ngumiti ng bahagya si Arnaldo at tumingin kay Sergio. Sa ngayon, tinatapos pa lang ang mga detalye ng pananatili ko rito. Sinundan ni Rafael ang tingin niya at agad na intindihan ang sitwasyon. May problema ba? Tanong niya, maingat ang tono. Bago pa makasagot si Arnaldo, sumingit si Dr. Antonio. May ginawa kasing pustahan ng manager dito, paliwanag niya. Kung makakabayad si Arnaldo ng 800 reais ng cash para sa pinaka-basic na kwarto, ililipat daw siya sa suite, libre. Napakurap si Rafael, hindi makapaniwala. Pustahan? Kay Arnaldo Ribeiro? Napatawa siya. Tuyot, hindi makapaniwala. Alam niyo bang isa siya sa pinakamalalaking kliyente namin? Parang suntok sa sikmura ang dating nito kay Sergio. Isa sa pinakamalaking investor sa pinakaprestihiyosong auction sa buong rehiyon, dagdag pa ni Rafael. Sa huling event sa Sao Paulo, ilan sa mga bid niya ang pinakamalaki sa kasaysayan namin. Muling natahimik ang buong lobby. Pati ang housekeeping ay huminto sa paggalaw, nakatutok sa nangyayari. Sa bawat bagong revelasyon, lalong humihigpit ang bigat ng pagkakamali ni Sergio. At sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Arnaldo, tulad ng simula. Rafael, Antonio, sabi niya mahinahon, taos-puso akong nagpapasalamat sa suporta ninyo, pero siguro naman maaayos natin ito ng walang gulo. Muling hinarap niya si Sergio, dala pa rin ang parehong matatag na titig. Nagbigay ng hamon ang binatang to. Binayaran ko ang 800 reais. Ngayon, oras na para tuparin niya ang kanyang salita. Dahan-dahang tumingin si Sergio sa pera na nakakalat pa rin sa counter. 800 reais, katawa-tawang halaga kung ikukumpara sa mga transaksyong hinahawakan ni Arnaldo araw-araw. Nagpustahan siya laban sa isang lalaking sanay sa multimilyong pisong deal. Ang sweet, bulong ni Sergio halos hindi marinig. Pasensya na! Tanong ni Arnaldo magalang, binibigyan siya ng huling pagkakataon na magsalita ng malinaw.
Ang presidential suite, ulit ni Sergio. Mas malakas na ngayon, pilit nilulunok ang buo niyang pride. Sayo na, pero hindi pa tapos si Arnaldo at ang pinakamalaking gulat ay paparating pa lang. Tahimik siyang bumalik sa kanyang maleta at kinuha ang isang kayumangging leather folder, luma pero maayos at iningatan. Tahimik ang buong lobby, lahat ay nakatutok sa bawat kilos niya, parang naghihintay sa climax ng isang pelikulang puno ng tensyon. Bago ko tanggapin ang suite, wika ni Arnaldo habang bumabalik sa counter, kailangan ko munang linawin ang isang huling bagay. Tinitigan ni Sergio si Arnaldo, nanlalaki ang mga mata. Parang hayop na natrap sa sulok. Hindi alam kung saan manggagaling ang susunod na dagok. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit at bigong pinananatili ang kaunting dignidad sa harap ng napakaraming matang nakatitig sa kanya. May isang bagay kang tama, patuloy ni Arnaldo habang binubuksan ang folder. Marahil dapat ay ipinakilala ko na agad ang sarili ko ng maayos. Nagkatinginan sina Dr. Antonio at Rafael, halatang nagtataka. Ano pa bang maaaring sabihin? Ano pa ba ang hihigit sa lahat ng nalaman na nila tungkol sa lalaking ito? Mula sa loob ng folder, hinugot ni Arnaldo ang isang formal na dokumento. May opisyal na selyo at embossed na emblemang kumikislap sa ilalim ng ilaw ng lobby. Iniabot niya ito kay Sergio. Basahin mo na lang ng malakas, sabi niya ng banayad, para marinig ng lahat. Kinuha ni Sergio ang papel gamit ang nanginginig na mga kamay. Ganoon kalakas ang panginginig niya na ang papel ay parang tuyong dahon na nilalaro ng hangin. Hindi ko kaya, pautal niyang sabi, halos hindi makapagsalita. Lumapit si Dr. Antonio at dahan-dahang kinuha ang papel mula sa kanya. Ako na, anya, habang isinusuot ang salamin. Tahimik siyang nagbasa saglit, tapos ay nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Diyos ko, Arnaldo, mahina niyang bulong, bakit hindi mo ito sinabi sa akin? Ano yon? Tanong ni Rafael, lumapit pa. Naglinis ng lalamunan si Dr. Antonio at nagsalita ng sapat lakas upang marinig ng buong lobby. Certificate of Property, anunsyo niya ng seryoso. Nakarehistro sa Capital City Land Registry Office. Bahagyang yumuko ang lahat ng nasa lobby, tila hinihila ng isang di nakikitang puwersa. May-ari Arnaldo Ribeiro, tuloy niya bawat salita malinaw at malakas. Ari-arian, gusali ng Grand Palace Hotel at katabing lote, matatagpuan sa 2,847 Paulista Avenue. Bumulaga ang katahimikan, puno ng gulat sa buong silid. Isang babae ang napasinghap, may nahulog na cellphone sa sahig, isang negosyante ang nabilaukan sa iniinom na kape. Napaatras si Sergio, literal na natapilok at napakapit sa pader para hindi matumba. Sa kanya ang hotel, sigaw ng isang babae, hindi makapaniwala. Napakuris ni Rafael, hindi makapagsalita, salit-salit na tumitingin sa dokumento at kay Arnaldo. Binili mo ang Grand Palace? Tanong niya sa wakas. Kailan? 3 taon na ang nakalipas, sagot ni Arnaldo na parang wala lang, na parabang pinag-uusapan lang ay ang lagay ng panahon. May problema noon ang dating may-ari sa pananalapi. Nakita ko itong magandang oportunidad para mag-invest. Parang gumuho ang lupa sa ilalim ni Sergio. Mahigit kalahating oras niyang pinagtawanan, hinusgahan at pinahiya ang mismong taong nagpapasuweldo sa kanya, ang tunay na may-ari ng hotel. 3 taon, bulong niya sa sarili, pilit iniintindi. Eksakto, kumpirma ni Arnaldo. At mula noon sinusuri ko na ang buwanang ulat ng pamunuan ng hotel, kasiyahan ng kliyente, kalidad ng serbisyo, ugali ng mga staff. Bawat pangungusap ay tila punyal na unti-unting tumataga sa natitirang yabang ni Sergio. Buwanang ulat, lahat ay minumonitor ng may-ari. At siya, si Sergio, ang nagbigay ng pinakamasamang karanasan sa kasaysayan ng hotel na ito. Umiling si Dr. Antonio, hindi makapaniwala. Bakit hindi mo sinabi sa akin na binili mo ang Grand Palace?
Mas gusto kong ihiwalay ang urban assets ko sa negosyo sa probinsya. Sagot ni Arnaldo, kalmado pa rin. Wala akong nakitang dahilan para ipaalam sa publiko. Bukod pa roon, gusto kong makita kung paano talaga gumagana ang sistema kapag walang nakakaalam kung sino ako. Dagdag pa ni Arnaldo, banayad ang tinig. Iyon ang pinakamabisang paraan para masukat ang tunay na kalidad ng serbisyo. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama kay Sergio. Hindi ito nagkataon lang. Sinadya ni Arnaldo na subukan ang hotel. At bumagsak ito, lubos. Nakatitig pa rin si Rafael sa dokumento ng pagmamay-ari, punong-puno ng pagkamangha. Kung ayos lang na itanong, sabi niya, magkano po ang naging halaga ng pagbili? Ito ay isang malaking investment, sagot ni Arnaldo, gaya ng dati, mahinahon at diplomatiko. Malaki, mula sa isang taong tumutukoy sa mga milyon bilang karaniwang gastos, malamang ang ibig niyang sabihin ay isang halaga na nakakayanig. Bumagsak si Sergio sa isang silya, hindi na kayang panindigan ng katawan ang bigat ng katotohanan. Ipinabalik ni Arnaldo ang dokumento sa folder at muling nagsalita. At ang pinakakagiliw-giliw sa lahat ay na buwan-buwan, tumatanggap ako ng ulat tungkol sa napakahusay na serbisyo ng ating general manager. Napako si Sergio. Ang mga ulat, siya mismo ang nagsulat ng lahat, pinuri ang sarili, naggawa ng kwento, nag-imbento ng huwad na tagumpay ng hotel. Napakamalikhaing mga ulat, dagdag ni Arnaldo, bahagyang ngiti sa labi, ngunit malamig ang mga mata. Lahat sa lobby ay nakatutok na ngayon, hindi na kay Arnaldo, kundi kay Sergio. Isa na siyang larawan ng kabiguan, isang lalaking hindi lang pumalpak sa pakikitungo sa bisita, kundi pinakitaan ng masamang asal sa mismong amo niya habang nagsisinungaling pa sa papel. Ginoong Arnaldo, mahina at basag ang tinig ni Sergio. Hindi ko po alam, pakiusap, putol ni Arnaldo, tahimik ngunit mariin. Tinitigan niya si Sergio ng matagal, walang sinasabi, pero malalim ang titig, hindi galit, kundi matinding pagkadismaya. Lahat ay naghintay, parang huminto ang hangin sa buong hotel, puno ng tensyon, tila lahat ay naghihintay sa huling hatol. Dahan-dahang lumakad si Arnaldo paikot sa counter. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol ay parang tiktak ng orasan, tanda ng nauupos na panahon. Huminto siya sa harap ni Sergio na halos hindi na makatingin. Sergio, panimula niya banayad ngunit matatag, 3 taon na ang nakalipas nang bilhin ko ang hotel na ito at may pangarap ako noon. Gusto kong lumikha ng lugar kung saan bawat tao, anuman ang suot nila, saan man sila galing o gaano man ang pera nila, ay tinatrato ng may dignidad at respeto. Hindi makasagot si Sergio, nilunok niya ang laway, tuyong-tuyo ang lalamunan. Kinuha kita dahil naniwala ako sa mga kwalifikasyon mo. Sa papel, ikaw ang tamang tao para sa posisyong ito. Pero ang nasaksihan ko ngayon ay taliwas sa lahat ng pinaninindigan ng hotel na ito. Tahimik sina Dr. Antonio at Rafael habang unti-unting nagtipon ng mga bisita, bumuo ng isang bilog. Tila handog na paggalang sa tagpo. Maging ang mga empleyado ay huminto na sa kanilang gawain, lahat ay nakikinig. Hindi mo lang ako nainsulto bilang isang bisita, pagpapatuloy ni Arnaldo. Pinakita mo ang isang bagay na mas malalim, ugali na hindi karapat dapat kumatawan sa mga pagpapahalaga ng hotel na ito. Tumigil siya. Sabihin mo nga, paano mo itatrato ang ibang taong darating dito na payak ang kasuotan? Isang pamilyang masipag na nagtatrabaho. Isang mag-asawang retirado na ginugugol ang naipon nila para sa isang espesyal na weekend. Bawat tanong ay parang suntok sa dibdib. Binuka ni Sergio ang bibig pero walang lumabas, tanging mahinang tunog na hindi mabuo sa salita. Pero ang pinaka nakakabigo, dagdag ni Arnaldo, at ngayon ay bigat na ang bawat salita, ay ang mga ulat na ipinapadala mo buwan-buwan, puno ng kasinungalingan, pinalobong papuri at maingat na nilikhang ilusyon habang ganito ang tunay mong pagtrato sa mga bisita.
Pumikit si Sergio, tapos na ang kanyang karera at alam niya iyon. Nang muli niyang imulat ang mga mata, naroon pa rin ang titig ni Arnaldo, tahimik, hindi natitinag, naghihintay. Pakiusap, Ginoong Arnaldo. Bulong ni Sergio sa wakas, halos hindi marinig, dinurog ng guilt. May pamilya po ako, hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Tiningnan siya ni Arnaldo ng ilang saglit, sa kadahan-dahang tumango, may pagkaunawa. Alam kong meron ka, Sergio. At dahil diyan, bibigyan kita ng pagkakataong makabangon. Isang alon ng pagkagulat ang kumalat sa buong silid. Nanlaki ang mga mata, walang inaasahang habag, hindi pagkatapos ng lahat ng nangyari. Bahagyang iniangat ni Sergio ang ulo, may munting sinag ng pag-asa na tila sumilip mula sa guho. Pagkakataon? Tanong niya, hindi sigurado kung tama ang narinig. Ililipat ka ng pwesto, sagot ni Arnaldo, matatag ang boses. Ipupunta ka sa sakahan natin sa Uberaba bilang administrative assistant. Ang sahod mo ay naaayon sa bagong posisyon. Doon, matututuhan mo ang mas mahahalagang bagay kaysa sa posisyon, kung paano maging mapagpakumbaba, kung paano rumispeto sa kapwa at kung ano talaga ang ibig sabihin ng responsibilidad. Ito'y parehong parusa at pag-asa. Hindi siya matatanggal, pero kailangan niyang magsimula muli mula sa ibaba. Kung pagkatapos ng isang taon ay pinatunayan ng mga kilos mo na tunay kang nagbago, dugtong ni Arnaldo, pag-uusapan natin ang pagbabalik mo sa hospitality field. Pero sa tungkuling ang layunin ay maglingkod, hindi manghusga. Mabilis na tumango si Sergio, may luha sa pisngi, hindi lang dahil sa ginhawa, kundi dahil sa hiya. Opo sir, salamat, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Pagkatapos ay hinarap ni Arnaldo si Laura na buong oras ay nakatayo lang sa likod ng counter, parang nagyelo sa lugar. Laura, gusto kong ikaw muna ang tumanggap ng tungkulin bilang pansamantalang manager, wika niya. Nakita ko kung paano mo pinanatili ang pagiging profesional mo sa gitna ng tensyon. Malaki ang sinasabi niyan tungkol sa ugali mo. Napakurap si Laura, gulat na gulat. Ako po, maraming salamat sir, ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko. Naniniwala akong kaya mo, sagot ni Arnaldo, may mainit ng ngiti. At ito ang una mong tungkulin. Simula sa araw na ito, bawat bisita ay tratuhin ng pantay at may dignidad, anuman ang suot nila o paano sila dumating. Opo, sir! Sagot niya ng buong tapang. Asikasuhin ko po yan. Lumapit si Dr. Antonio, bakas sa mukha ang paghanga. Arnaldo, hindi ka talaga nauubusan ng ikinagugulat namin. Karamihan, agad na lang magtatanggal ng tao. Mas madaling ang tanggalin siya, sagot ni Arnaldo, pero wala yung itinuturo. Minsan, ang pinakamabigat na aral ay dumarating sa pagsisimula muli. Kapag natuto siya, magiging sulit ang lahat. Tumango si Rafael, hindi pa rin makapaniwala. Kaya ka nirerespeto ng mga tao, Arnaldo. Nakikita mo yung hindi nakikita ng iba, ang tao sa likod ng pagkakamali. Pagkatapos, kinuha ni Arnaldo ang 800 reais sa counter at iniabot kay Laura. Gamitin mo ito para sa training session ng buong team tungkol sa customer service, utos niya. Ayokong maulit pa ang nangyari ngayong araw. Agad ko pong aasikasuhin, sir, tugon ni Laura. Lumapit si Sergio, maingat, halos nahihiya. Ginoong Arnaldo, kailan po ako magsisimula sa sakahan? Sa Lunes, sagot ni Arnaldo nang walang pag-aalinlangan. Magiging under ka ni Juan, ang groundskeeper ko. 70 taong gulang na siya, pero tinuruan niya ako ng higit patungkol sa integridad kaysa sa karamihan ng taong nakasuot ng mamahaling suit. Tumango si Sergio, sa wakas ay tunay na mapagpakumbaba. Salamat po sa hindi pagtalikod sa kin. Patutunayan ko na karapat-dapat ako sa pagkakataong ito. Ipinatong ni Arnaldo ang matatag na kamay sa balikat niya. Ang pagbabangon ay karapat-dapat sa ating lahat. Ang mahalaga ay kung paano natin ito isasabuhay. Humarap si Dr. Antonio sa grupo ng mga bisita at empleyadong naging saksi sa buong pangyayari.
Mga Ginoo't ginanga niya, siyang nasaksihan ninyo ngayon ay hindi lang katarungan, ito ay pamumuno na ginabayan ng malasakit at karunungan. Biglang pumutok ang palakpakan, mga bisita, staff, pati mga taong nakasilip sa labas ng salamin ay pumalakpak, hindi dahil sa parusa, kundi sa bihirang pagkakataon ng tunay na kabutihang loob. Tahimik na isinuot muli ni Arnaldo ang kanyang sombrero. Kinuha ang lumang maleta at lumakad ng dire-diretso, hindi lang bilang may-ari ng hotel, kundi bilang isang taong nagturo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng mamuno ng may puso. Kung ganon, sabi ni Arnaldo habang lumingon kina Dr. Antonio at Rafael na may ngiti, akyat na tayo. May kailangang ayusin pa para sa auction bukas at gusto kong silipin pa ang listahan ng mga lote. Habang kalmadong lumalakad ang tatlong lalaki papunta sa elevator, nanatiling tahimik ang buong lobby. Sinusundan sila ng mga matang puno ng paggalang. Ang isang pangyayaring sanay nagtapos sa kayabangan o paghihiganti ay naging mas malaki pa roon. Ibinago ni Arnaldo ang isang saglit ng tunggalian at ginawa itong makapangyarihang halimbawa. Isang aral na hinding-hindi malilimutan ng lahat ng naroon. Ang hustisya ay hindi lang naipamalas, naiparating ito sa pamamagitan ng malasakit, katalinuhan at lakas na hindi nang hahamak, kundi nagtataas. Sa sandaling iyon, pinaalalahanan tayo ng tahimik na lalaking mula sa probinsya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian, kundi sa kung paano natin tinatrato ang iba, lalo na ang mga taong walang kailangang patunayan. Dahil ang tunay na lakas ay hindi kailangang sumigaw. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagtataas ng sarili para apihin ng iba. At ang tunay na pagkatao, hindi ito nabibili. Ito'y isinasabuhay na may dignidad at kabutihan ng puso. Kaya kami magtatanong sa inyo, naranasan mo na bang maliitin? O baka naman nakapaghusga ka na ng isang tao base lang sa panlabas na anyo nila? I-share mo sa comments kung ano ang napaisip sa'yo ng kwentong ito. Kung binuksan ng kwento ni Arnaldo ang iyong mga mata o tumama sa puso mo, i-like mo na ang video na ito ngayon at i-share mo ito sa taong alam mong kailangang marinig ito. At gaya ng lagi naming sinasabi, magkikita tayo muli sa susunod na video.